Napakahirap po gawin ito, pero sabi nila, love your enemies. Paano natin mamahalin yung enemies? Subukan natin, ipagdasal natin na maliwanagan yung Kongreso. Isang huling sigaw, 3 beses. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay sa Tony Jimmy Botong! Mabuhay! Gusto ko sanang awitin sa inyo yung bagong awitin ko para kay Inday Sara at para sa mga Duterte. Na-inspire po ako magsulat nitong Mahinhing Bulaklak. Yun po yung title, Mahinhing Bulaklak. Mahinhing Bulaklak, tanim ng kasaysayan. Ang laya ng bayan. Ibig sabihin po, parang mahinhing bulaklak talaga na tayo nagtanim noong 1986. Dito rin, kung saan kayo nakatayo ngayon, higit pa sa ginto, Talyado Gold, o pangako ng yaman, ang laya ng bayan. Magtangkaman sila na ikaw ay saktan, mahinhing bulaklak, di kita iiwan. Nakita nyo si Bibi Sara, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. Yes! Ang koro, bulaklak ng laya kahit minsan uhaw, hindi yuyuko sa kapangyarihang ligaw. Diligan ng pag-ibig, liliman ng kagitingan, mahinhing bulaklak, di kita iiwan. Bondok Senador! Jimmy Bondok Senador! Salamat po, salamat. Pero para kay Inday Sara tayo. Hindi ko kayo inaawat. Siyempre gusto ko yan. Pero sa totoo lang po, nandito ako para makisa sa inyo. Wala po akong intensyon na galitin na kahit sino, painitin. Peaceful to, peaceful na assembly. Tama? Pero ako po ay nandito dahil naniniwala po ako na sobrang mali na yung ginagawa kay Inday Sara. Lahat naman kayo, alam niyo yon, nararamdaman niyo yun. Pero pumunta ako dito para awitan kayo, kaso walang mikropono. Gusto ko sanang awitin sa inyo yung bagong awitin ko para kay Inday Sara at para sa mga Duterte. Ano ba nangyari? Ba't nawala yung sound system? Ginawa ko na eh! Diba, mahaba pa yung laban. Okay. Unang paalala po natin sa ginagawa nila sa Kongreso. Tama? Napakahirap po gawin ito, pero sabi nila, love your enemies. Paano natin mamahalin yung enemies? Subukan natin, ipagdasal natin na maliwanagan yung Kongreso. Malaman nila na yung ginagawa nilang pagpapakulong, halimbawa kay Atty. Zulaika Lopez, ay hindi lang mali, kundi mali. Walang due process! Walang due process at hindi lang yun. Saan naman kayo nakakita ng wala man lang piskalya biglang pinakulong na? Napakabawal, di naman kung kriminal yung tao. Pero alam nyo, hindi ba nila, total naman at least kahit paano nasolusyon na ngayon ni Inday Sara. Kaya tayo nag-assemble dito kasi may mga susunod pang hearing, may mga susunod pang resource person. Tayo ay manawagan sa mga distrito nyo, sa mga congressman nyo, diretso nyo pong itag. Sabihin nyo sa kanila, wag naman nila gawin yun sa ating mga resource persons mula sa OVP at kung saan man, DepEd o kung saan pa man. Tama po ba? Ngayon, ito ba, kaya nyo talagang magpuyatan dito? Kaya nyo araw-arawin to? Okay. Sa susunod, maghahanap ako ng paraan para magka-sound system naman tayo dito para kasi pa, alam nyo, Ma'am MJ, tsaka Agent Morales at lahat po, alam nyo lahat, ang dati ko pang lengguwahe, bago pa mag-abogado, kung ano pa man, music. Napaka-importante po ng music para ipagbuklod-buklod tayo. Kaya para sa akin po, huli ko lang mensahe, ako po ay susuporta sa inyo. Kung i-allow tayo,
munisipyo na mag-set up dito ng munting sound system. Gagawan ko po ng paraan para mas makapag-usap tayo ng maayos dahil ang bigat nito eh. Mangangawit ako dito. May pinakuha po akong konti, pasensya na kayo, mahirap lang ako. Alam niyo si Mocha, merong, ano yung tawag niya, cookie ni Mocha? Oo. Okay, meron akong pandesal ni Jimmy. Yun. Palating na po. Kala namin sa akin ni Jimmy. Baka MTRCP yan naman. Yari tayo dyan. Kayo po ba ay naniniwala sa sinabi ng Pangulo natin na ipatitigil niya yung impeachment? Hindi. Mambubutang yun eh. Wala na naniniwala sa kanya. Budol. Maniwala man tayo o hindi, kailangan po manawagan tayo na panindigan nila yung sinabi ng Pangulo. Alam ko, pero kahit na na makukuha natin na salita sa kanila, na para panindigan nila, gawin po natin, bugbugin natin ang social media, hindi lang po dito. Kasi ang totoo pong laban ngayon, sa totoo lang, kalsada at social media. Kailangan panindigan nila yun. Huwag nilang babaliin yun. Yun na lang po ang huling sinulit. Kaya tayo ay nagtitimpi pa dahil kahit papano meron silang pinapakitang pagtitimpi. Pagdasal po natin sila na sana panindigan nila na wala talagang impeachment na mangyayari. Okay? Maraming salamat po. Magkita pa tayo. Hindi naman ako aalis. Sa susunod po magdadala ako ng mas maganda-gandang mikropono para magkantahan po tayo at magdasal po tayo. Para sa akin, lahat ng rally ay prayer rally. Magdasal po natin si Inday Sara. Magdasal natin pati si BBM. Pagdasal natin si Romualdez. Bakit hindi? At pagdasal natin ang bayang Pilipinas. Maraming salamat po. Senator Jimmy. Dahil nga po ako matagal na po ako sumusubaybay sa inyo at sa inyong mga music. Ramdam ko po na maganda po itong gusto nyong ilabas na music. Senator Jimmy, baka naman pwede nyo kaming pasabikin lang ng konting trailer about doon kung ano talaga yon. Gawin natin tong tulaan muna, tulaan. Yan. Tula muna, tapos marinig, kumalay nyo, marinig natin ng paganyan. Nawawa naman tayo. Naawa ako sa atin, Ma'am MJ. Kaya nyo pa makinig? Okay. Kung mapapansin nyo po, yung demokrasya, sa bawat pagpalit po ng gobyerno ay nag-iiba ng mukha. Kung minsan parang natatapakan. Bagamat ang tingin nila kay Pangulong Duterte dati, parang kala mo kung sinong authoritarian o diktador, parang sa kanya yata walang tinapakan talaga. Sa totoo lang, no? Wala hong inawat magsalita, 6 years siyang binugbog. Pero hindi niya tinapakan. Bakit po? Nag-usap po kami dati ng Pangulo at sa English niya sinabi, no? Kaya umulan na, kaya niyo pa? Sige, sabay-sabay tayo magkasakit. So guys, wait lang, atras tayo. Pa-like and subscribe po para updated guys. Ano na rin. Okay na. Lahat. Kung lilim isa, lilim lahat. Okay. Halang gabon! Kinuha pa yung pera sa PhilHealth! Okay, ito. Tama. Okay. Yun pong sinasabi ni Pangulo dati sa akin. Yung democracy daw, sa English niya sinabi. Parang Para hindi mainit. Sige. Atras pa kayo, atras pa. Busog lang po tayo, nainitan po. Mainit. Okay lang mainit, basta huwag maulanan. Okay. Ang sabi po niya, yung democracy is like a parang fragile flower, ang sabi niya. Fragile flower, para bang kumbaga bulaklak na parang sa kahit anong pagkakataon, biglang pwedeng mamatay, mabubot. Tin-translate ko lang yon. Kasi po, nung bumisita po kami kay Atty. Zulaika Lopez, ang tapang po na abogado niyan, pero nandun siya sa kama, parang siya yung para ba siyang simbolo
ng demokrasya na unti-unting tinatapakan. No? So, na-inspire po ako magsulat nitong Mahinhing Bulaklak. Yun po yung title, Mahinhing Bulaklak. May internet ba kayo ngayon? Yeah. Meron? Okay. Babasahin ko, baka tulugan niyo ako, ha? Sige. Paririnig ko po sa inyo mamaya, pero ang letra niya, Mahinhing Bulaklak. Tanim ng kasaysayan. Ang laya ng bayan. Ibig sabihin po, parang mahinhing bulaklak talaga na tayo nagtanim noong 1986. Dito rin, kung saan kayo nakatayo ngayon. Higit pa sa ginto. Talyado gold. O pangako ng yaman, ang laya ng bayan. Magtangkaman sila na ikaw ay saktan. Mahinhing bulaklak, di kita iiwan. Nakita nyo si Bibi Sara, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. Yes! Ang koro, bulaklak ng laya kahit minsan uhaw, hindi yuyuko sa kapangyarihang ligaw. Diligan ng pag-ibig, liliman ng kagitingan. Mahinhing bulaklak, di kita iiwan. Maririnig ko po ngayon sa inyo, bahala na, awang-awa ako sa atin eh. Pero malay nyo, madinig natin. Ano, subukan natin? Sige! Nakaawa tayo. Dari kayo kahira. Huwag na tayo magnakaw. makatulog kayo. Tayo ng bayan ko bago ko umalis. Kaya ko lang po ginawa yun, last message. Kasi po kung mapapansin nyo, lahat ng mga kanta natin pagdating sa rally, no? Mula dati pa, yung mga lumang kanta, kailangan po natin gumawa ng mga bagong kanta na sasalaminin yung mga bago nating saloobin. Yung ating konting puot ngayon sa nangyayari ngayon. Pero yung ating pag-asa na alam natin balang araw, si Sara magiging presidente natin. Isang huling sigaw, 3 beses. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay sa Tony Jimmy Bondok! Mabuhay! Inoklaw sa Senado! Mabuhay! Sound check! Okay, magandang gabi sa inyong lahat! Kayo po
tayo po ba'y nagdasal na? Yes! Ayan, para po ang ating spiritual ay buong buo at saka busog. Kasi kapag tayo po ay nagagabayan ng Panginoon, hindi po tayo matatalo. Antibay nyo po, ha? Bilib po ako sa inyo, walang umalis. Alam mo, may iba talaga kapag ang tao may paninindigan, nakatingila ako kasi ayoko mabingi mo sa harapan ko. Mahal nyo si Sarah. Mahal natin, hindi lang si Bibi Sara, but ang mamamayang Pilipino at ang ating bayan. Hindi po ba? Ngayon po, ako po'y nagbalik. Medyo na-late ulit kasi ang dami kong meeting. Pero nagpapasalamat po kami na nandito pa rin po tayong lahat. At hindi po tayo magsasawang bumalik dito para ho sa inyong lahat. Nawahoy magpatuloy ang ating pakikilaban na maituwid ang sambayanang Pilipino at mapaganda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. So ako, kasama ninyo, ako po ay nananawagan sa ating gobyerno na tigilan na ang pang-aabuso sa kaban ng bayan. Sa ating Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police, protect the people. Kasi po, dapat po ang loyalty nila, nating lahat, at saka mga taong nagtatrabaho sa gobyerno, ay ang loyalty is sa sambayanang Pilipino. Kaya nga po, dapat ang iboboto nyo sa darating na eleksyon is yung mga taong walang takot na sumalungat sa maling gawain ng gobyerno. Dapat po ang loyalty ng ating mga bagong liderato or mga kandidato, ang loyalty nila is nasa ating Pilipino. Sa mga kapwa nating Pilipino. I love you din po. Ayan. So ngayon po, ako po ay nandito. I love you din po. Sorry. Alam ko po na ang dami pong naghihirap. Marami pong naghihirap. Naintindihan ko kayo. Maniwala po kayo sa akin. Nagkaroon lang ako ng konting kakyutan, pero dumaan din po ako sa kahirapan. And ako, bilib ako sa inyo. Nagpapa-init, naiinitan kayo, nagugutom kayo, naulanan kayo, pero nandito po kayo. Nananatili kayo. Iba ho ang mga taong may integridad at prinsipyo. Iba ho ang magagawa niyan. Malayo po mararating natin. Sabi nga, pag may tiyaga, may sinigang! gutom na! Ayan! Bukas po, birthday ko! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tagalog. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday sa isang tunay na palaban na kaibigan, Kami Binag. Ang prinsesa ng mga Didi supporters! Alam mo ho, idolo ko po si Attorney Jimmy Bondok. Napakaganda ng boses. Pogi pa, tama? Attorney Jimmy Bondok sa Senado, maraming sentuado. Sabi nga ni VMR, Senator Jimmy Bondok sa Senado para hindi sindonado ang tunog ng Senado. Okay. Oo, alam niyo po. At saka i-claim na natin, Senator Jimmy Bondok. Bakit po? Sabi nila, ang dami. Kasi nasa listahan ko siya. 5 ang senator ko. Di po ba? Bakit? Kasi tahimik pero naghanda. Bago siya kumandidato. Nag-aral ng batas. Hindi ko naman po minamaliit yung mga taong hindi nag-aral ng batas. Pero importante po yun pag alam mo. Kahit bagong graduate, hindi po nagmamatter. Ang importante, may alam sa ating konstitusyon. Kasi alam niyo kung protektahan ang sambayan ng Pilipino. Again, mahal ko kayo! Oh my God! Tomorrow, punta ko kayo dito. Magpapa-cheeseburger ako. Cheeseburger!
Cheeseburger! Cheeseburger! Teka, tunog yun ni Michael ah. Spaghetti daw, spaghetti. Okay, congratulations everyone. Hindi po yan sa dami, pero sa mga solid na paninindigan. God bless! Duterte muna, sigaw! Ayan, ang bigat nito, grabe. Kawawang-kawawa tayo. Wala tayong sound system maliban dito sa mega speaker na napakabigat. Maraming salamat sa pagpunta nyo, ha? Ayan, with Attorney Jimmy Bondok and Attorney Jamie Bondok Ati Bina. para hindi sintunado ang Senado. May bago na ang campaign manager. Maganda yung kanyang slogan. Pakiulit, Attorney Jimmy Bondok para hindi sintonado ang Senado. Tama kasi nga sabi ni Ma'am Cathy Binag, nag-aral, naghanda si Attorney Jamie Bondok para hindi maging sintonado ang Senado. Nasa puno. Uy, pero maraming salamat sa inyo, ha? Sino dito yung mga panglimang gabi na? O, diba? Sino ang mga galing pa ng Mindanao? Visayas! Mayroon kanina si Sultana po, si Sultana nandito. Diba? Grabe yung dedikasyon ninyo. Hindi biro, yung 5 gabi na nandito tayo, umulan, umaraw, at ngayon nga ay itinaboy na tayo rito, pero wala pa rin umuwi sa inyo. Ibang klaseng dedikasyon to. At tapos, sasabihin na kayo ay bayad ng 200. Walang bang! Totoo ba yun? Ito galing sa Mindanao. Nakikita niyo. Isang balos-los. Ayan o. Kayo kay Tony! Buhaya ka! Ayan guys o. Ayun pila, binuntog ka, Martin Hernandez. Kasama mo yun, nasa Kongreso ng mga zombies. So nananawagan tayo sa ating gobyerno na tama na ang walang habas na paglulustay ng pera ng bayan. Itigil na ang walang katuturan at walang kapatirang paghihiring dyan sa Kongreso para lang kipitin ang pamilyang nagluklok actually sa kanila. Tama? Mag-focus na sa problema ng bayan. Oo. Tayin na si Martin. Tayin na si Martin Romualdez. Ese. Andiyan na natin senador. Baka ma-inciting tayo to. Oh yes, baka ma-inciting tayo. Ese. Kalma lang daw, kalma lang. Ang dami nating tubig dyan. Magsainom muna kayo ng tubig, mga kapatid. Ayan na Ati Binag and Attorney Jimmy Bondok din. Tayin na si Martin. Oh, grabe mga kababayan. Nandito pa rin po tayo sa EDSA, so pati dati silang dalawa na. Siguro itatanong ko lang, meron ba sa inyong gustong mamahagi ng kanilang saloobin? Pero, bago natin gawin yon, no, para masaya lang, lahat kayo dapat naririnig, ganyan ang totoong demokrasya eh. Pero meron lang akong mga gustong paalala sa inyo dun sa ating Public Assembly Act, no, BBB lang 880. Okay? Ito maganda itong malaman. Una, kailangan po talaga wala tayong mga kahit anong salita na malapit man lang sa inciting to sedition. Kasi mananalo sila kapag tayo ng mga sinabi yung mga salita na mga ibagsak, yung mga ganyan salita. Mag-ingat tayo. Lagi po nating sabihin according to the law. Lagi yung sa batas. Kunyari, ang gusto nyo kay Romualdez, dinggin tayo, sabihin nyo, dinggin nyo kami. O kaya itigil nyo na yung mga walang kwentang hearing. Pwede yun. Pero wag na wag po magtatawag ng kabuluhan.
Yan ang number 1. Ang karapatan naman natin, hindi po pwedeng lumapit ang pulisya within 100 meters. Okay? Pero kapag tayo ay nagsimula na magpakita ng konting violence or kung impending na violence, magpapaalala na yan sa mga organizer. At kapag hindi tayo nakinig, maaari na silang pumunta. Kaya huwag po tayo magbibigay ng dahilan sa kanila para lumapit sa atin. Isa pa, ang mga mababait po nating mga kapulisan, no? Kung sumusunod sa batas ay hindi pwedeng armado. Alam niyo po yan, ano? BP 880 yan. Okay? Hanggang batuta lang po ang pwedeng dala niyan, tsaka mga shield. Pero, wala naman po silang dapat ikatakot sa atin. Tama? Tayo po ay nandito para mapayapa na magpulong upang ang gobyerno ay dinggin ang ating tunay na saloobin sa kanilang ginagawa. Tama? Kaya ang paalala ko po ito, two-way. Dalawa po ang responsibilidad. Ang responsibilidad ng kapulisan at ating responsibilidad. Sila, huwag tayong gahasain, huwag tayong guluhin. At kailangan pigilan nila yung mga gustong magmolestya sa atin mula sa ibang grupo. Yun ang ginamit na salita ng batas, ha, to molest. Hindi tayo pwede i-molest ng ibang grupo. Katulad kanina, mukhang merong patibok. Pero wag na natin pag-usapan yan. Gumawa ng gulo, sa atin pa isisisi. Correct. Tama? Correct. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Okay? At ang kapulisan, ako po ay naniniwala pa rin naman sa kanilang dignidad, sa kanila 99% dyan. Hindi tayo guguluhin yan kung wala tayong mga seditious words. Importante po yan, ha? Pero tayo naman ay may karapatan din na hindi nila guluhin at hindi sila magpakita ng armas sa atin. Tandaan nyo po yan. Kaya yung mga salita kahit pabiro, mag-ingat po tayo. Ano ba ang panawagan lang natin? Una, tigilan na po ng gobyerno yung pagnanakaw sa atin. Tama! Tama! Pangalawa, ang ninanakaw po nila hindi lang pera, kundi yung naka 32 million votes. Correct. Gusto ring nakawin sa atin. Yan lang naman ang gusto natin, na pahahabain pa ba natin? Hindi naman, di ba? Wala nang iba eh. Una, wag na nilang nakawin ng pera natin at gawin na lang nila yung trabaho nila. Tama? Number 2, wag na nilang molestyahin si BP Inday Sara na nagtatrabaho lang din. Tama? Okay, kaya tandaan po, kung kayo po sa pag-uwi o kung may telepono kayo, basahin nyo yung BP bilang 880 para alam nyo ang inyong mga karapatan dito sa ating malayang pamamahayag ng ating saloobin at ating mga puot at reklamo sa ating gobyerno. Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay!